Hello, 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 hello guys at magandang araw po sa ating lahat. Okay, so we are live and alive. Teka, ayusin ko muna yung aking post dito. Supposedly dapat naka-public po tayo. Okay, ayan, public. Yon, save na. So hello, 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 hello at magandang araw po sa ating lahat. Good evening po pala. Okay. So, kung napapansin niyo po, nag-present na po ako ng 4 main discussions na i-discuss ko po ngayong araw. Ayun, we have we will going to discuss about Christmas vacation, ano yung mga vlog na gagawin sa loob ng 2 linggo, ano yung reflection ko concerning to the Thanksgiving na naganap siyempre kahapon yun. And then yung reflection ko concerning sa naging dialogue ko sa isang skeptic about his claim na hindi raw totoo yung Christianity o fake news daw yun. Actually, binura ko na lamang yung naturang video na yon na kung saan andun yung mga comments niya. Kasi I think it only goes circle. But anyway, i-discuss ko yan at the very end of this. At nawa, kahit papaano po, ito may shoutout time din po tayo. Sana naman po, andito po ang lahat. Well, you know what? So, sinishare ko po yung mismong live stream para kahit papaano ay mayroong meron po tayong mga kasama niyan, lalo na di po natin alam, baka mag-ano po ako na tawag dito, giveaway kung meron. So, kamusta na po yung vacation po natin? Actually, ayun, ilang araw na lang, Pasko na. Exactly 7 days to go. Ayan. At saka, maganda na rin na, magsha-shoutout pa ba tayo? Medyo tinatamad ako mag-shoutout dahil ilan lang naman yung mga nag-shoutout. Ayan. Ilan lang po yung mga nakapansin. Medyo nakakatampo kaya nga kanina, muntik ko nang isipin na wag na sana mag-live stream ngayon. However, I think it's very important for me na magkaroon po tayo ng mga ganitong mga topics. Lalo na kahapon doon sa church na kinaaniban ko, yon Thanksgiving. Tapos dito mismo sa amin, meron ding mga naganap na mga Thanksgiving din. So, syempre, hindi po natin palalagpasin na i-discuss 'to. Kumbaga, ang magiging pinpoint lang naman, what did I learn? Okay? Ano po baga ang aking natutunan? May kinalaman dito. Kasi kung tutusin, Thanksgiving kasi, syempre, buong taon yan. Ano ba yung may pagpapasalamat mo sa buong isang taon? Nagpasaway ka ba? May ginawa ka bang mga kalokohan sa buhay? O kaya naman, ano ba? Kasi marami po tayong reasons kasi, no? We have many reasons para iano natin 'yan, tawag dito, magkaroon po tayo ng tinatawag na reflections. Especially today. Maganda rin kasi na, ito let's get real here. Walang chat si Orlando, walang laman. Ay nako, but, that's okay. So ngayon sige,
pag-usapan natin yung first topic natin, which is eto, ano ba? Christmas vacation. Ang star pala yung sinend sa atin. Sticker lang naman. Okay lang yun, okay lang. And I'm hoping na maraming dadalo sana. Lalo na, yan lang. So, let me discuss something about vacation. Kasi baka may magtatanong, saan po ako magbabakasyon, sir? Ayan, baka bakasyon lang din pag may time, walang problema. Especially, Christmas vacation naman, di ba? Syempre, nasa sayo yan. Kung gusto mong pumasyal, kung gusto mong magpunta sa kung saan-saan. And by the way, before anything else, anytime soon, bukas ko pa gagawin yung mga pinapagawa na iba pa. Especially kasi I'm still studying dun sa ano, what do I mean by that? Ayan, dami kong gagawin. Siyempre, talagang may gagawin po tayo. Anyway, kung tinatanong nyo ako kung anong trip ko sa pagbabakasyon, it depends. Lalo na, enjoy lamang po tayo ngayon. Wala namang problema. Ang problemahin natin ay kung wala tayong magawa on the entire 2 weeks of vacation. Kasi sigurado po ako marami pa rin pong kailangang gawin. Even myself as well, may gagawin nga rin at saka may mga pinaplano na pong mga gagawin. Sigurado ako there are some na nagpaplano na ano bang pinagpaplanuhan? What it could be? Wait lang. Ayan. Ano ba? Pupunta ba ng beach? Pupunta ba ng mall? Pupunta ba ng hindi, yung iba naman papasyal sa ibang bansa na sana all. Ang iba naman ako hindi ko pa alam pero ang gagawin ko vlogging talaga ngayon. Although mayroon din akong ginagawa na studies din, especially sa masteral degree. So hindi pwedeng hindi ko gawin 'yon, no? Natural lang. Tsaka bukod pa rito, aba ang maganda na rin na meron po tayong maipaplano lalong-lalo mga estudyante po na 2 weeks ang vacation nila. So i-shoutout ko ulit si Orlando dito na nagbigay ng star kahit papaano. So thank you for that kahit simple lang. Shoutout kay Justin at shoutout kay JM. Buti pa tong mga to kahit papaano updated. Pero yung mga datihan na nag-shoutout dito, tulog na yata sila. Baka sabihin ko na lamang na baka may giveaway ako. Pero kahit yata mayroon na giveaway o wala pa rin. However, that's okay. Anyway, tuloy natin. Marami po tayong pwedeng mapagpilian, especially in vacation. Yung iba, manonood ng pelikula. Yan, pelikula time. Ano pa? Manonood ng Netflix, manonood ng mga movies. Ganun. At saka bukod pa po sa nabanggit ko na, ayan, sigurado po ako may pasyal moments. Pasyal-pasyal lang din pag may time. No? Wala namang problema doon. Basta wag po nating pabayaan yung mga tungkulin o yung mga responsibility natin. Yun lang naman. Kaya malamang may mga estudyante pong nanonood sa atin ngayon. Okay lang. Sige, let's have some fun, especially in this season. Pero
'wag po tayong makalimot sa ating mga katungkulan na dapat gampanan, so to speak. 'Wag po nating pabayaan. Anyway, ano pa nga ba? So, Bakasyon Grande, ayan nakikita ko na po yung mga pictures concerning Thanksgiving, picture-picture lang. And by the way, shout out uli kay Sir Angelo, Brother Angelo Reyes na isa sa mga classmate ko sa apologetics. So, pumasyal tuloy. Pumasa siya last time sa licensure examination for teachers. So, congrats sa'yo. Welcome to the wonderful world of education. Okay. So, ayan. As of now, basta pag-isipan natin yung mga plano o lalo na malamang may mga kabataan diyan kahit mga high school nagpaplano yata ng mga ngaroling o kaya nag-iisip na puntahan ng mga ninong at ninang nila. Umamin na po kayo diyan. Okay. Oh, shout out kay Rainer Dugay. On the last 2 days yata, hindi siya nagpakita pero okay lang. Oh, pa pa-mention mo na lang kaya yung mga classmates mo dito. Especially you Orlando, pa-mention na rin. Justin, JM, you name it. Okay. So, we need to think about it bago po tayo magpasyal-pasyal. Minsan nga, lalo na pagka December 25th, Monday yata yon. Sigurado po tayo dyan. Mano po ninong, mano po ninang. Magugulat ka lang. Mayroon pang mga nasa grade 7 o grade 8, magmamano pa sa mga ninong at ninang nila. 'Di ba? Pero okay lang yan. Ang problemahin na lamang, yung ano ba yung responsibility na dapat nating magawa? Lalo na, meron akong nakikita mga share post na naman, oh. Tingnan nyo. Papipiliin nyo ko sa dalawa. What do you mean? Ilalapag daw. Sabi naman ng isa, magkano ba pamasahe pabalik sa dating tayo? Ano ba naman yan? Ay, nako. Ano pa? Okay. So, ang napapansin ko pa dito, yung mga dating posts, ganyan. Ayan. Ah, okay. I don't see anything here. Maliban lang sa ilang mga post niyan. Thank you so much. Tapos may live stream. Ano ba? Ah, may shared post yung isa sa mga estudyante. At ang character nito ay si Squidward Tentacles. Sabi daw nito, sinubukan kong di magparamdam. Hindi niya ako hinanap. Ano ba yan? Nako. Okay. So basta, when it comes on vacation, listen to this. When it comes on vacation, think twice or think, I mean, think many, 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 many times. Okay? Think many, many times. Lalo na po sigurado po ako ang ilan sa mga nandirito at mga manunod pa mamaya, mga galing sa simbang gabi. Again, simbang gabi po ha, hindi po simbang tabi, hindi rin po sintang gabi. Alright? So then, as of now, wala pa po akong nababasa na mga bagong bagong ah, tama, bagong shoutouts. Mukhang mamimili lamang ako sa 4. Si Orlando ba? Si Justin? Si JM? O si Rainer? Sayang naman. Baka this coming next siguro Friday o Saturday magpaano ako ng tinatawag nating
Nakalimutan ko na. Anyway, so let's go to the second topic, which is, ano ba? Vlog time topics. So, ayan, as you can see, I'm planning for the topics for the vlog for these 2 weeks. Eh, ngayon, live stream, talagang nagla-live stream ako for now. Pero maybe later on, or I don't know, um, tig-isang oras, tingnan natin. At saka, ayan, I'm still planning na maybe Monasterio de Tarlac ba? Highlands Golf, pwede. Hindi ko pa nagagawa ng vlog yung Maria Cristina Park as of now. Yung Plazuela de Tarlac, nagkaroon na tayo ng vlog doon. Hindi ko pa alam kung ano pang iba-vlog niyan, o baka magba-vlog ako ng yung about sa Samyang. Depende. Eh, yung short films ng mga grade 12, eh, sa January pa lang. Kaya, ayun, di pa ako nag-ano ng mga content dyan. Bagamat naipanood ko naman po sa inyo uli yung naging reactions ko sa apat na trailers, which is all in all goods. Okay. Um, medyo napapasana all po ako dun sa especially mga teachers, napapasana all sa mga teachers na nakatanggap ng, I don't know, laptop ba yan or what, 'di ba? Pero ayos lang yan. Okay lang yan. Ganun talaga. Okay. Kaya yun lang naman. Pero kung eto ha, sa mga nanonood ngayon, especially yung apat lang na nag-shout out, um, ano ba yung topic na pwede kong gawin for vlogging for these 2 weeks? Kayo lang po makapagpasya dyan, okay? So, let's go to the third one. Okay, ano ba ang aking reflection for the Thanksgiving? Actually, yung naging preaching kahapon ng umaga ay talagang nagkaroon ako ng masasabi na reflections doon. Kasi, tingnan nyo, i-paraphrase ko lamang yung tungkol doon sa the parable about the lost son, ang alibughang anak. So, may magkapatid yon, no? May magkapatid. Um, may panganay, may bunso. By the way, shoutout uli kay Ma'am Lorilyn. Okay? Kamusta na po dyan? Sana all nagbabakasyon. Anyway, ituloy ko lang, no? Then, isang araw, itong si Bunso, let's say nasa edad 25 na 25, 26, 27, 28 basta 'yon. Nakiusap siya sa kanyang tatay na tatay, kunin ko na po yung mana ko. Siyempre, kinuha na niya. Pinayagan ng tatay. O ito namang si Bunso, nagpunta sa kung saan-saan. Nagpunta sa bayan-bayan. Nagpunta sa kung saan-saan. Lakad dito, lakad doon, pasyal dito, pasyal doon. Excuse me po. Walwal dito, walwal doon. Inuman dito, inuman doon. Bar dito, bar doon. Hindi po naman bardagulan siguro. Pero yan po ang pinagkakagawa ng bunsong kapatid na ito ng tatay na mayaman. O ngayon, dumating yung point na nagkaroon ng taggutom. At yung bunso, wala na siyang pera. Sumakto pa naman din na taggutom. Sino pang gutom dyan? Anyway, so what happened there? Ayun,
naghanap na ng trabaho po itong bunso at siya ay nagtungo sa isang trabaho kung saan ano ang kanyang trabaho? Simple, um, ang naging trabaho niya ay walang iba kundi tagapangalaga ng mga baboy. O anong nangyari na? O sige trabaho, sige trabaho. Yun lang, hindi siya binibigyan ng foods. Eh, siyempre, yung tipong gusto na sana niyang kumain, hindi siya pinapakain. What happened to that guy? What happened to that guy? Yung tipong isipin mo yung dahil sa sobrang gutom, natutokso siyang kumain ng pagkain ng na baboy lamang ang kumakain. Ay, by the way, shoutout po kay Ma'am Geraldine. Shoutout po sa inyo. So anyway, ituloy ko lang yung kwento. Ito kasi naalala ko yung naging preaching kahapon ng guest speaker kahapon. So ngayon, sige, ipakita ko yung Bible verse dito at i-share ko lang. Kasi lalo na, ay, ba't Luke 16? Saglit lang, Luke 15 to, eh. Ayan. So, pupunta po tayo dito. Wait lang, mag-shared post muna. Shared screen muna tayo. Isa na ako. Ayan. So, I hope you have seen it already. So, ayan. Yan ang nangyayari. Si Bunso, may dalang maraming pera, nagtungo sa kung saan-saan. Sige, party dito, party doon. Tugs, 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 tugs. So, nagkaroon ng taggutom. Nagpunta na ngayon yung bunso sa kung saan-saan. Nag-work doon sa isang parang kulungan ng baboy. Ayan, yung tipong parang gusto na niyang kainin kahit yung pagkain ng baboy kasi walang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Dito po nag-reflect po ngayon yung naturang bunso. Tingnan niyo yung sinabi niya, sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay mamamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin ninyo na lang akong isa sa mga utusan nyo. So, ano nangyari ngayon? Nagtungo ngayon, nagpasya na ngayon ang bunsong anak na bumalik sa kanila. Pero alam nyo kung anong nakaka-amaze? Andun yung kanyang tatay naghihintay. Malayo pa lang, nakita na ng tatay yung kanyang bunsong anak. Tumakbo patungo dun sa anak. Wala siyang paki kung masasabing amoy baboy siya. Basta niyakap ng tatay yung kanyang anak at that point of time. Then sabi ng anak doon sa kanyang tatay, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pero you know what? Kung ano yung parang ginawa ng tatay? Nag-celebrate niya ngayon. Bakit? Tingnan nyo yung naging katwiran ng tatay. Magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita. He was lost but found. So alam na natin yung storya pero ito mag-reflect naman tayo dito. Panganay, work ng work, work ng work, 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 work. Siyempre, ganun talaga. Eh ngayon, narinig nila yung kung anong parang diskohan sa bahay nila. Siyempre, nagtanong yung kasama niya. Ay hindi, nagtanong yung panganay doon sa kasama niya kung anong nangyari. O nung sinabi na bumalik na yung kanyang bunsong kapatid, nagalit naman itong panganay. Ayaw na niyang pumasok sa bahay. Hindi man lamang natuwa.
na yung kanyang bunsong kapatid ay bumalik na sa kanila. O ngayon, pinuntahan ng tatay yung kanyang panganay na anak. Pero nung katwiran, tingnan nyo ha, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasamang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, pinagpatay nyo pa ng pinatabang baka. Anong point? Siyempre, itong anak na panganay, tingnan nyo po ako, sinusunod ko po kayo. Wala naman po akong nilabag sa inyong mga tuntunin. Pero binigyan niyo po ba ako ng time na makapag-party kasama ng mga friends ko? Parang gano'n yung point eh. Tapos bigla-bigla binubulyaw na ngayon yung kanyang bunsong kapatid by means of what? Pero dumating yung anak ninyong yan, nilustay niya lahat-lahat, binastos pa niya kayo, pero binigyan niyo pa siya ng party-party dyan. Imbes na sabihin ng panganay na, pero nang dumating yung kapatid kong yan, pero parang ini-insist nito yung inggit, so to speak. Which is, wow. Alam nyo, ito yung kasi bihira lamang itong pinipreach kasi ito sa mga sermons kasi. Actually, I'm nakatutuwa nga na yung lalo kahapon na nang preach yan ng guest speaker doon sa Thanksgiving ngayon. Doon ko na pinpoint yung two kinds of people at the end here. Ang isa, pasaway, masyadong magulo, gumagawa ng kalokohan. Ang isa, mabait naman. Mabait naman. Talagang sumusunod pero parang nagiging kumpiyansa sa sarili na akala yung mabubuting gawa ay madadala sa langit. Parehong may mali ang dalawa. Ang bunso, gumawa ng kalokohan, naubos ang pera, nag-suffer ng matindi. Ang panganay, okay, sumusunod siya sa kanyang tatay pero may self-righteousness na. Hypocrisy. So, what does it mean by that? So, alam nyo, isa sa mga dapat ma-realize nating lahat wala po matuwid. Wala ni isa sa atin. Only God is perfect. At pinipinpoint lamang na we are nothing without Christ. Kaya nga yung pinaka-main point ng John 3:16, andyan na yung John 3:16. Pero syempre, kung itutuloy natin yung mula verses 17 to 18, isa pa sa dapat nating ma-realize to. Point 1, we are all sinners. That's why we need Savior. And point 2, we must have to realize na wala po tayong may pagmamalaki sa ating sarili. Matalino na tayo. Magagaling na tayo sa mga larangan. Kaso, whether we like it or not, it's nothing. Only God can fill our lives. Lalo na po ngayon Pasko na. Christmas season. Well, I don't care kung may nagsasabi na yung birthday ni Cristo hindi naman nangyari noong December 25, galing daw sa ganito, galing daw sa ganyan. So what? Bukod pa dito, tawag dito,
bukod pa sa banggit ko, we are talking about the message of why God became man in person of Christ. Ipaparemind ko lamang po sa inyo. Binanggit dito, lalo na kung alam niyo yung song na Amazing Grace, I once was lost but now I'm found, was blind but now I see. Anyway, shout out kay Nicel. Hello, good evening din. Kamusta na po kayo dyan? Okay? So far, ano yung reflection ko may kinalaman dito? Bukod dyan, bago tayo tutungo sa last topic which is yung naging discussion ko last time. We need to point out here na kahit anuman po yung mga struggles natin sa buhay, we must have to remember that God gives us many chances to repent and to trust in Christ. When God became a man in the person of Christ Himself, pinipinpoint lamang sa atin na siya lamang tanging pag-asa natin. I don't care if you are celebrating Christmas or not. It doesn't matter. We need to remember why He became a man 2,000 years ago. Anyway, shout out sa isa sa mga estudyante, si Adrian. Kamusta na po dyan? Nangangaroling pa po ba? Hindi, joke lang. Pa-mention na lamang po dito. Nako, ang ganda-ganda po ng mga mapag-uusapan po natin ngayong oras na to. So far, ayan, tambay, may nag-post ng tambay, ayan. Ano pa? Kaka-post lang ito 1 hour. Grabe yung traffic ngayon sa Maynila. Alam nyo naman. Tapos, ano ba? Wala pa akong nakikitang iba dito. And by the way, ayan, naalala ko tuloy, wala pa rin yung Godzilla -1, pambihira. Ang tagal-tagal ko nang hinihintay yon. Okay, but anyway, hintay na lamang sa sinehan, baka next year na. Okay, let's go to my last topic which is, ano ba ang aking reflection sa naging short dialogue ko doon sa isang skeptic na kung saan ini-insist niya na fake news daw ang Christianity. So yan yung kanyang contention. Yan yung kanyang premise. However, instead of disproving, instead of showing good reasons kung bakit sinabi niyang fake news daw ang Christianity, actually he was not really giving any good answer. Bagkus ang ginagawa niya, binabalik lamang sa akin yung naturang tanong na, ano ba ang reason mo para masabing Christianity is true, na hindi fake news? Actually, isasaglit ko lang to. Okay. Just wait for a while. So, ito. Ayan. So, ayan yung point dito, no? We know that that God exists through these following arguments. Ayan. From the beginning of the universe, the design of the universe, and morality. So, ayan. Hindi ko na i-discuss lahat-lahat to. Siguro maybe next week. Sige, discuss ko ng kahit papano. Kasi mahaba to, oh. Ang dami eh. Ayan oh. Whatever begins to exist has a cause. The universe began to exist, therefore the universe has a cause. So, ayan yung sa argument for the beginning of the universe ba. So, we have philosophical and scientific pieces of evidence to show that the universe had a beginning. Kung may beginning ang universe, mayroong beginner. May nagpasimula. Ayan. Tapos, so, kung ang matter ay nagsimulang mag-exist at the moment of creation, then the matter's cause must be non-physical or spiritual. Since space itself came into being at the Big Bang, space's cause must be spaceless, timeless, changeless, immaterial, powerful, moral, personal, and intelligent being.
na lumikha ng lahat ng bagay. Okay? So, yun po yung ganap po dyan. So, given the immensity of energy and matter that comprises the universe, energy and matter's cause must be unimaginably powerful. So, ayan, marami pa po dyan. Meron pa tayong about the telos or the design of the universe. Ayan, life was designed. Yung right type ng galaxy, right location ng galaxy, right type of star, yung araw, right relationship of its host star, life needs surrounding planets for protection like Jupiter. Mapapasabi na lamang, thank God for Jupiter. Ayan, yung anthropic principle. At marami pa. So whenever we observe specified complexity, marami tayo may di-discuss dyan. Siyempre, andyan din yung moral argument. Ayan. So, we would not know there was injustice unless there were an objective standard of justice. Things are getting better for worse, you name it. Ayan. Hindi po may kakaila po yung tinatawag na moral law. And many more. Actually, we have good reasons na nagpapatunay na meron talagang creator. So, we have spaceless, timeless, immaterial, powerful, moral, personal, and intelligent being who created all things and sustains all things. Siyempre, miracles, dahil nga, ayan, about Bible na riyan. We have good reasons to believe in the Bible. We have good reasons na mayroon talagang miracles. Kasi if God exists, then miracles are possible, so to speak. Siyempre, about ito kung sino si Kristo, bukod sa New Testament documents, pinapatunayan dito na tama ang sinasabi ng New Testament about who Jesus is. We've got Tacitus, Suetonius, Josephus, ayan. Ito. Tapos, sino pa? Thallus, Pliny the Younger, Emperor Trajan, Hadrian, the Talmudic sources, Toledo's Yesu, Lucian of Samosata, Marabar Serapion. Ang dami niyan. At kung i-emphasize yan natin, kumukonekta ito sa mga pahayag ng New Testament about who Jesus is. He was from Nazareth. He lived a virtuous life. He performed unusual feats. He introduced new teaching contrary to Judaism. He was crucified under Pontius Pilate. His disciples believed that he rose from the dead. They denied polytheism. Sorry. His disciples worship him. His teachings and disciples spread rapidly. You name it. We have many good reasons na nagpapatunay na Christianity is not a fake news. After all, we need to point this out. Kasi kung i-discuss ko yan lahat-lahat, abot tayo hanggang alas 12 ng madaling araw. Ayan. So, ngayon, iginigiit ng isa na fake news daw ang Christianity. So, I'm asking the question, ano yung rason niya? Pero what does he did? Let me go on for one of the example of what he says. Ayan ha. Nasabi, pakipresenta po muna yung reasons na kung inakala mong totoo ang Christianity. So, ito yung isang attempt na umiwas. Iniiwasan yung mismong pinaka main topic. I don't know why. Kaya nga pinipinpoint ko talaga na patunayan niya. But what does he did? Iwas pusoy. Sabi pa niya, before I did that, you Christians for centuries keep claiming that what your religion says is true. Try denying that. Even in reality, excuse me, ang dami po mga Christian philosophers and apologists na nagpatunay na po dyan na totoo ang Christianity.
Ang problema kasi, itong napapansin ko especially sa mga nakakausap ko, meron akong mga videos on responding the arguments of some skeptics online na imbes na mag-deal for the mag-deal with the main issue, may madalas ang nangyayari, inaatake na nga ako ng personal minsan eh. Kaya nga, ang ginagawa ko na lang at the end of the day, wala, I'm blocking them. Guys, hindi po yun sign ng kaduwagan yon. Umiiwas ka sa gulo, umiiwas ka sa away. At saka, kung kung iniisip kasi na hindi, you're just a coward or whatever, blah, 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 I don't mind them. Kasi pagka nagpadala tayo sa ganyan kasi, syempre, bukod sa masisira yung testimony natin bilang mga Kristiyano, walang kwenta. Kaya nga I decided na lamang na burahin ko yung video na yon. Kasi wala alam kong walang patutunguhan yung mga pinagsasabi. Kasi tingnan nyo, ang kanyang inuulit-ulit, saan mo na yung proof mo na, na true news ang Christianity without even giving any good reasons why Christianity is fake news. Magugulat ka nga lang sa kanyang sagot kung bakit hindi raw totoo. Kung bakit daw fake news ang Christianity. Ang kanyang sagot, none of you have proven that Christianity is true. Which is, I hope kung may mga grade 10 po dyan na nakikinig po sa akin ngayon o kung nakikinig man o mga makikinig pa, do you think matibay po ba itong claim? I don't think so. He was not really giving any good claims to prove his point. Ang sabi na lamang ng nakakausap ko, talo na raw Talo daw ako, kasi ganito. Which is, it is just a mere contention. Especially yung sinabi na, ayaw mong mauna because you don't have enough faith in your religion and the God that you claim and that I've found all of you out. Pero ang problema, ito malaking problema. If he is consistent to his claim, then that's it. Wala. Kaya napansin ko nung nababasa ko yung mga sinasabi niya before, alam ko na, wala na tong patutunguhan. Uulit-ulit lang yan. Magkakalat lang yan. Kaya nga kung napansin nyo, na-re-upload ko uli yung naturang preaching na ang title ay The Only Way. Kung napansin nyo. Dahil naisip ko, it's not healthy at all. Kaya minsan naalala ko yung mga advice sa akin na pagka ganyan, iwasan mo na. Lumayo ka na doon. Hayaan mo na, lumayo ka na doon. Hindi yan nakakatulong, 'di ba? Paano ba naman kasi, 'di ba? Iniisip ko, lalo nung mayroon kaming mga discussion so to speak. Naalala ko yung you can prove that Christianity is true without being hostile. Yun po yun At isa pa, mga kapatid, kung halimbawa naka-encounter po kayo ng ganyan, kung naka-encounter po tayo, okay, especially po sa mga Christians po na nakikinig sa atin ngayon. Maybe I think most of us are Christians na. So listen, at least you already know that there are some people who decided to reject the gospel message and they want parang masabing cool
they will go on accusing many things against Christianity. Madalas ang pinipinpoint yung hypocrisy ng mga Kristiyano, so to speak. Yung tipong nagsisimba kada linggo pero iba yung ginagawa. Which is, if God does not exist, kumbaga, sabi nga, walang kwenta. Di ba? But if God exists, if Christianity is true, we have good reasons to condemn that kind of attitude. Maski man po ang ating Lord, kinukondenan niya yung hypocrisy. Di ba? Kaya it's not true na sinasabi na hindi raw kinokondena ng bawat churches yung ganung mga kalokohan. Kasi, yun lang. Tsaka, ito lang yung masasabi ko rin, no? Actually, tama lang din naman. Sabi ko nga sa isip ko. Tama lang din naman na umiwas sa ganyan. Totoo na may pananagutan tayo when it comes on this kasi we are talking about evangelism and apologetics. Okay? But more than that, isa sa pinaka-punto de vista na dapat kong maipagtanto po sa inyo, especially sa mga kabataang nakikinig sa akin ngayon, at least you already know na there are some people who chooses to reject Christianity, to reject the gospel message, and then sadly, there are some who claim to be intellectuals. Pero pagdating sa mga usaping tulad ng existence ng Diyos, the truth of Christianity, wala na. But all in all, ipag-pray na lamang natin itong mga taong ito. Ngayon, kung ayaw nila talagang tanggapin ang gospel message, then fine. Decision nila yan. Magkaganon pa man, it only points out the obvious. Yung simpleng ganyan lang, kasi hindi po yun evidence na tama ang naturang claim. Katunayan, yung sinabi na Christianity is fake news ay isang claim na walang matibay na katibayan. Advice ko nga sa mga estudyante nga pag-aralan nilang mabuti. Mag-aral tayo, magsaliksik, ganon. Ganon lang naman, kasi ganon lang naman kasimple. Yun lang. So what did I reflect for this? May mga tao talaga na magre-reject talaga sa gospel message. We cannot force everyone. Tama naman kasi minsan tama naman yung point ng aking ina. Hindi po natin mapepersa na maniwala yung mga yan. Kaya nga, naalala ko nung nagsasagawa ko ng preaching noon, 2021 or 2022, sa palengke or what, I always said na mayroon po tayong free will na mag-decide. Meron tayong kalayaan kung pipiliin ba natin na tanggapin ang gospel message o hindi. Pero as I've told also as well, sabi ko nga na ganito, kung si Kristo ang pinili mo bilang Lord and Savior mo, yun ang pinaka-the best decision na ginawa mo sa buhay mo. Kung ayaw, fine. Pero
kung mag-claim ka na Christianity is fake news, then you will go on to make personal attacks. Hindi yun sapat para mapatunayan yun. At sa mga mag-aaral po dyan na malamang nakita nila yung mga comments last time, sa ngayon binura ko na. Kasi nung binabasa ko yung mga comments, nakita ko, circular reasoning na lamang yung nakikita ko. Hanggang sa napunta na sa malapit na sa siraan kaya binura ko na lang. It's nonsense. At least you already know. Well, then, ang panalangin ko na lang, nawa magkaroon siya ng time para magsaliksik. Magkaroon ng time to do his own homework. At saka, yun lang. Yun yung reflection ko may kinalaman sa naturang short comment conversation na yan. Dun sa skeptic na yun. Okay? By the way, so bago po tayo matapos sa live stream na to, ayun, ulitin ko kung sino yung mga nandito ngayon. So shout out kay Orlando. Sana manunod pa rin siguro yun mamaya. Shout out kay Justin. Shout out kay JM, kay Rainer, kay Ma'am Lorilyn, kay Ma'am Dean, kay Nicel, at kay Adrian James. Nako, sayang. Nag-iisip-isip nga ako na magpa free giveaway kaso sa Thursday o Friday na lang siguro. Dapat nga ngayon sana hindi mo na sana ako magla-live stream. Kaso naisip ko, I think maganda na rin na magkaroon ako ng ma-share ko yung mga naging reflections ko about yung sa Thanksgiving, yung naging conversation ko, ganon. Well, yun lang naman as of now. At mukhang wala na akong ibang masabi as of now. And by the way, i-mention ko na rin kasi birthday ng isa sa mga kasamahan namin sa Apologetics, si Pastor Meji. Happy birthday sa'yo. Sana po kung napanood niyo po yung live stream yung live stream ko ngayon, happy birthday. Si Ma'am Lori mention na share na isang post about pera. Pero tingnan nyo kasi ha, wait lang ha, wait lang. Wait lang. I-share ko lang saglit to ha, share ko lang saglit. Kita nyo to ha, kita nyo to, tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Maano ba naman? Ready na ipamigay sa mga inaanak ha? Ilan ba yung mga inaanak ko? 2, 3. Ay, nako po. Ay, nako stop sharing ko na. Okay. Palibhasa kasi kulang na sasabihin mano po ninong, mano po ninang. Ay, nako. And by the way, kamusta po pala yung mga nagsimbang gabi? Ano po yung natutunan po natin? Let me know. O kaya siguro sharing na lang about, you guess it? Wala nakalimutan ko na Alright. So, ayan. Diyan ko na tatapusin po yung live stream natin. Sabi ko nga, sisikapin ko na gawin nating mga 1 oras na lang. 1 oras. Pero depende yan kung mas marami sana ang papasok sa live natin. Gusto ko sana baka bukas or sa Miyerkules, tingnan natin. Mag-live stream ako ng maaga, so tingnan natin. Ay.
Naku. Alright. So, there you go sa ating live stream for today. Yun, nag-reflect po tayo ng 4 points dito. At saka yung mga nabanggit ko na kahit papaano nakapanood. Ayan, na-shoutout na po natin. Anyway, what else? Well, nakalimutan ko na yung iba pang mga topic, but that's it. That's all for now. So, yun lang. Kakabasa ko pa lang to. Share ko lang to ha. Let me share this one para mabasa nyo. Huwag ka munang mag-diet ngayon. Marami ka pang handaan na pupuntahan. Share ko lang. Kahapon din sa Thanksgiving kasi napansin ito ng isa sa mga ka-churchmate niya. Yung ilan doon, sinabi daw nila pumayat daw ako. However, ang sabi ko naman sa isip ko, kasi yung pananamit ko ganito. Yung pananamit ko kasi maluwag yung polo ko. So, ang assumption, pumayat daw ako kahit hindi naman. 'Di ba? Ay, naku po. But anyway, so yun lamang pong aking masasabi tonight. At saka i-try ko na mag-live stream ako kinabukasan o sa Miyerkules. Tingnan po natin. So yun lang ang ating live stream for tonight. Salamat po sa mga nanood at sa mga manunood pa. And then, di ko alam kung magla-live kasi discussions, questions, you name it, yung title ko ngayon. But however, that's all for now. So maraming salamat po sa mga nanood. Salamat din po sa mga dumaan sa live stream ngayon. Salamat din po sa mga manunod pa rin. Sana. Siya. Thank you for that. And by the way, ano ba? Ewan ko ba? Basta yun na yun. Kasi wala talaga akong nakalimutan ko na. Okay, sige, sige. Tonight, yun lang. Tonight. Ay, magpapa-shoutout pa ba? Or what? Depende. Sige. So, thank you guys for being this live stream. So, yun lang po ngayon. Yun lang po talaga ngayon. Puro ako yun lamang po, yun lamang po, yun lamang po. Okay. Good night to all of you. At salamat po sa mga nanood sa live stream natin. Sige. See you on the next live stream. Good day. Good night. God bless po sa lahat. Have a great day. See you sa next live stream natin.